Ang ganda namang view niyan. So, nasa Calgary, Alberta tayo ngayon, nasa downtown. And mapapansin nyo, sobrang ganda ng paligid. Hindi nyo kita? Okay, wait lang. So, nasa tapat tayo ng, ano ba to? Parang City Hall? Something. And then, syempre, yung mga nagagandahang skyscrapers. So, it's a afternoon na eh. I think pa sunset na ata. Syempre, at isang napagandang araw ulit. Fall na yung season. Actually, nagsimula siya kahapon. Papapansin nyo yung mga dahon ng puno. Kumbaga, naglalagas na siya. Yellow, pa-brown na yung mga dahon. So, meaning nun, papalapit na ang winter dito sa Canada. So, susulitin natin yung mga nalalabing araw, linggo na pwede pang lumabas ng hindi naka-jacket talaga. So, sobrang nipis ng suot ko dahil nga sa napakaganda ng araw ngayon. Syempre, maganda rin yung pag-uusapan natin. Nababagay lang, 'di ba? Dahil sa mga napapanahong issue sa Pinas, ang daming mga kumakalat na, kumbaga, articles, balita. Ngayon, eto yung question of the day natin. Let's say, anak ng mayor, anak ng presidente yung gusto mong ligawan. Gugustuhin mo bang manligaw sa anak ng presidente, anak ng mayor, anak ng gobernador? Gugustuhin mo ba? Anak ng politician? Pwede, 'di ba? Pwede. Kumbaga, ang dami kasing negative connotation ngayon. Lalo na ngayon, 'di ba? Napapanahong issue siya. Hindi naman porket masama yung magulang o kaya hindi maganda yung platform niya. As a anak ng politician na 'to, kumbaga mapupunta sa kanya yung blame as an anak. It doesn't make sense eh. 'Di ba? Lalo na kung hindi naman sila kasama, wala naman silang participation. It doesn't make sense para sa akin. Going back sa question, gugustuhin mo bang ligawan or magkaroon ng relationship sa isang anak ng politician? Depende siya, no? Sa akin, yes. Wala namang problema eh. As long as maganda yung samahan namin. Diba, maganda yung relationship namin, nag-click kaming ganyan. So, I don't think na kailangang, yun bang meron talagang issue? Ay, di, porket anak ng presidente, wag mo siyang ligawan. Like what? It doesn't make sense. Lalo na kung magka-vibes talaga kayo, nagkakaintindihan kayong ganyan. So what? Ayaw mo nun yung magiging manugang mo, presidente, o kaya mayor? Like what? Ang pinaka the best is wag kang maging yung pasaway na boyfriend. Lalo na kung big time na politician, kasi malamang sa malamang respetado, 'di ba? Respetado yung father niya, yung mother niya. Let's say pasaway ka sa barangay nyo, malalaman ka agad nung parents niya, 'di ba? Hindi ka dapat maging ganon. Red flag na kaagad siya. Sa akin, pwede siyang mangyari. Pero then malamang sa malamang, kung nasa politics yung magulang niya, for sure mayaman sila, may kaya. Sa tingin ko, out of my league na siya at that point. Pero nakaka-amaze din siya na isipin, 'di ba? If ever man yung jowa mo, anak ng presidente, somewhat siguro may bodyguard pa siya, no? Lalo na as a babae, may bodyguard siyang ganyan. So magdi-date kayo, tapos may dalawa siyang bodyguard na naghihintay sa labas. Like what? May presidential, anong tawag doon? Acquaintance? Yun ba yun? Tsaka sa akin, basta maayos yung touring mo sa kanya, panigurado hindi ka naman talaga, alam mo yun, aapihin ng parents niya porket nasa politics sila. Gaya ng sabi ko kanina, malamang sa malamang as a politician, may somewhat na connection yung parents niya. Ngayon, kung pasaway ka na tao as a boyfriend, binibigyan mo ng sakit ng ulo yung anak nila, yung princess nila, alam mo yun? Lagot ka niyan, men. Oo. As a anak ng politician, magaling din ba siyang magdebate? Di ba magaling sila sa mga ganyan? Mga politician, politiko, magaling silang magdebate, no? Like, what? At paano ka naman magpapa-impress sa tatay niya, sa nanay niya, na politician? Diba? Ang hirap gawin nun, men. So, malamang sa malamang, may somewhat na clout ka din. Like, for example, anak ka rin ng ibang politiko. Ayun, yun yung magandang set. Tatay mo, politician. Tatay din niya, politician. And
somewhat na hindi mo na kailangan pang yung magpa-impress. Magandang connection to. So, para siyang yung mga ancient times, parang Genghis Khan. Ginamit yung anak niya as someone na para mapalapit yung loob niya dito sa king na to, sa emperor na to. Tsaka ayun na nga, ang hirap din magkamali, man. Right? May away kayong ganyan. Tapos, yung tatay niyang mayor o kaya presidente, narinig sa kwarto niyang umiiyak. Diba? Tapos nalaman na nag-away kayo. Like, what? Kasi panigurado, kung may bodyguards ka, meron ka ding goons. Hindi maganda yung kalalagyan mo nun. Pero sa tingin ko, as long as maganda yung trato mo sa anak nila, panigurado, magiging maganda rin yung trato nila pabalik sa'yo. Ganun lang naman yun trato mo sila ng respect, right? Ibabalik lang din nila. Ngayon, kung hindi nila kayang pakitaan ka ng respect, after mo silang pakitaan ng respeto na maayos yung turing mo sa anak nila, dun pa lang siguro hindi na kayong para sa isa't isa. Ang sa akin lang din, gusto ko lang i-point out na maganda yung possibility sa tingin ko na imagine that magiging manugang mo is president o kaya mayor, powerful na mayor siya, tsaka somewhat na ultimate flex din siya. Imagine that kadate ko yung anak ni mayor, kadate ko yung anak ng presidente. Like, what? Yun bang nai-imagine ko lang din kasi yung pwedeng mangyari afterwards. Let's say, nagsumbong siya sa father niya, may konting argument kayong ganyan. Tapos, 3 batalyon ng sundalo yung nasa bahay niyo. Like, yo, lubas ka dyan. Yung ganong feeling. So, ewan men, maganda siya para sa akin. And hindi naman siyang as in somewhat na red flag talaga So, sobrang powerful niya para sa akin. Basta, maayos lang din yung turing mo sa kanya, maayos yung turing niya sa'yo. Then so what? Politics, isang bagay lang yan At the end of the day, yung pakikitungo niya sa isa't isa, yun pa rin naman yun pa rin yung basehan ng relationship nyo. Right? Hindi naman dapat kailangan yung bang napapaligiran lang ng takot yung relationship nyo to the point na kahit hindi naman na maayos yung turing niya sa'yo, hindi mo gusto makipag-break kasi natatakot ka sa pwedeng mangyari. Diba? Hindi dapat ganun Love must be peaceful. Ayun, ang ganda. Anyway, pahapon na. Actually, alas 7. Hanggang sa ating muling walang kwentang usapan at see you next time.